sa lahat. Naga pa, magpa-gas na, papultang na. Unahan na kasi baka mamaya o bukas na, tataas na matik yan. Wala ka sagat. Kaya yun, doon tayo unahan pag gano'n sagat. Kailangan may pasahero lagi. Alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Sobrang taas presyo ng diesel, papalo na ng 80 pesos kada litro sa susunod na linggo. We Want Him Alive, kampo ni VP Sara, tinangging may kaugnayan sila sa umano'y banta sa buhay ni Madriaga. Kinundina ng misis, may bahay ni Congressman Bong Suntay, nagsorry kay Ann Curtis. Nakambang tumaas ng 20 piso kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo dahil sa gera sa Middle East. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Grabe Gerard, 20 pesos, paano yung presyo ng gasolina? Tama, Jiggy. Sabi ng industry sources natin ay almost 20 pesos ang itataas ng presyo ng kada litro ng diesel at almost 10 pesos naman sa kada litro ng gasolina. But wait, there's more. Ang sabi pa ng Department of Energy sa isang hearing sa Senado ay mukhang sa mga susunod na linggo ay magtutuloy-tuloy pa yung pagtaas ng presyo ng langis. So kapag nangyari yan, kung mangyayari itong sinabi kong mga presyo kanina, ay aabot ng 80 pesos ang kada litro ng diesel at more than 70 pesos naman sa gasolina. Pero buti na lang din, Jiggy, ay pumayag yung karamihan or at least almost yung majority ng mga oil companies na gawing utay-utay o staggered yung pagpapatupad ditong oil price hike na ito. Pero ang konting ano lang natin, paglilinaw lang Jiggy, itong mga ito ay projections pa lamang dahil marami pang pwedeng mangyari sa global market between now and this weekend na pwedeng magpabago ng presyo ng langis. Kaya rin sa ngayon na hindi pa nag-a-announce ang DOE kung magkano nga ba talaga yung itataas na presyo ng petroleum products for next week. Pakinggan natin ang pahayag ng DOE. Kukuha ho natin talaga yan Saturday morning ang final amount. Hindi nung dati ho medyo nagre-relax tayo sa pag-i-estimate kahit Wednesday pa lang kasi minsan 50 centavo lang. Ito ibang klase ho ito malakihan talaga ito. At Gerard, ano ang plano ng pamahalaan para medyo ma-soften naman itong impact ng pagtaas ng presyo ng petrolyo? Alam mo, Jiggy, medyo mahirap na sagutin yung tanong kung paano masosoften yung presyo natin. Pero sa ngayon, ang assurance ng Department of Energy ay sasapat yung ating supply at least hanggang April 15. Tapos pinayagan na rin yung mga oil companies na bumili na ng kanilang stockpile, yung kanilang mga supplies para nga ma-extend pa itong itong assurance na magkakaroon tayo ng supply sa mga susunod pang buwan. At sinabi na rin ng DOE na pinag-aaralan nila kung yung PNOC mismo ang bibili para nga ma-ensure na meron tayong supply. Pagdating naman sa fuel subsidy, nauna nang sinabi ng Department of Transportation na hindi ito basta-basta makakapag-release ng pondo kahit pa meron na itong 2.5 billion pesos sa budget dahil kailangan muna mag-average ang presyo ng langis sa global market sa $80 per barrel. Sa ngayon nga raw, umaabot na ito sa $150 per barrel. Pero nga, dapat mag-average muna ito sa 30 calendar days. At malabo rin daw pagbigyan yung hirit ng mga transport groups na temporary o yung pansamantalang pagtataas ng singil sa pasahe dahil tatamaan naman ito yung ating inflation rate. Gigi. At base sa mga panayam mo, anong diskarte ng mga tsuper at motorista dito sa nakambang oil price hike? Alam mo, Jiggy, kanina sa pag-iikot natin sa ilang mga gas stations, napansin natin na marami ng mga sasakyan ang pumipila at nagpapa-full tank ng kanilang mga sasakyan. May nakita rin tayong mga public transport, mga jeepney, mga tricycle, kanya-kanyang diskarte na rin kung paano makakatipid sa konsumo nila ng petrolyo. Yung ibang jeepney, kapag nakapila, patay muna yung makina. Yung iba nagsabi na hindi na sila haharurot. At yung ibang mga tricycle driver na nakausap naman natin, sabi nila, hindi na sila iikot, pipila na lamang sila dahil sayang nga naman ang gas. Kung ikot sila ng ikot, wala namang pasahero. Pakinggan natin yung pahayag ng mga nakausap nating driver.
Mas yung maaga pa, magpa-gas na, papultang na. Parang inunahan mo na. Oo, inunahan na kasi baka mamaya o bukas na, tataas na matik yan. Malakas sa gasolina eh. Malakas sa gas. Kaya yun doon tayo unahan pag gano'n sa gas. Kailangan may pasahero lagi. Jiggy, kanina ay sinabi rin ng Department of Energy na nagbigay na ito ng babala doon sa mga oil retailers na magsasamantala sa sitwasyon. Ano? Kasi ang ginagawa ng iba ay iniipit yung supply, yung iba hindi mo na nag-ooperate para hindi sila makapagbenta at yung supply nila ay mabebenta nila sa mas mahal na halaga kapag nag-increase na nga yung presyo natin next week. So mag-iipit daw sa pagbabantay ng mga retailers ang Department of Energy. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Sinimulan na ang proseso ng pagpapauwi sa mga kababayan nating naiipit sa lumalalang tensyon sa Middle East. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, nasabi ba ng mga opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng Senado kung hanggang kailan posibleng magtagal itong gera? Jiggy, posibleng umabot ng 4 hanggang 8 linggo pa itong gyera na nangyayari sa Middle East. Yan ang sinabi ng Department of Foreign Affairs sa pagdinig na ginawa ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Ayon kay DFA Assistant Secretary Jerminia Usudan, iba daw talaga yung nangyayari ngayon sa bakbakan ng US, Iran at Israel. Kaiba doon sa natapos na gyera agad ng Israel at Iran na nagtagal lamang ng 12 days. Pero sa ngayon, ang hirap daw kalkulahin, sabi ng DFA, yung hakbang ng magkabilang panig. Lalo dito sa Iran, hindi na raw nila alam who's running the game dahil nga namatay na yung kanilang supreme leader. Narito ang bahagi ng pahayag ni DFA Asik Usudan. But now, we don't know who's running the game in Iran. The security I think there are some senior officers that are still that survived the attack, and they are running the show. But who in particular, we do not know. So we cannot really tell how his or her mind would go. And Trump has said yesterday that he's more ready for war this time. I think it will be a protracted war. And this is an unconventional war. Jiggy, madagdag ko lang, sinimulan na ng DMW, Department of Migrant Workers, yung repatriation ng mga Pilipino mula doon sa 5 lugar sa Middle East na pinaka-apektado nitong gera na ito. At tukoy na rin daw yung meeting at exit points, pati yung relocation sites kung saan dadalhin itong mga nagpaparepatriate na ito. Narito ang bahagi ng pahayag naman ng DMW Secretary Hans Kakdak. We have prepared the logistical aspects of repatriation. Ang number one payo po ng ating Pangulo, ensure, number one, coordination with the host countries, and number two, the safety in the repatriation process. Marami pong host countries, in fact, lahat sa kanila, ang nagbigay ng babala na huwag lumabas, huwag mag-except kung kinakailangan pumunta sa trabaho. At mayan, gaano talaga sila kahanda? May sapat bang pondo para sa pagpapauwi ng mga kapatid nating naiipit sa Middle East? Jiggy, nagsabi na yung DMW at saka yung OWA na kailangan na talaga nila ng supplemental o dagdag na budget para sa repatriation. Dahil as of now, ang natitirang budget para sa emergency repatriation for OWA ay 1.5 billion pesos. So kailangan nila ng mas malaking pondo, lalo na at may mga reports ka na mukhang tatagal pa itong gera na ito. So pag-usapan natin, Jiggy, magkano ba yung cost ng pagpaparepatriate per person? Sa simulation na ginawa ng OWA, kung dati daw nagkakahalaga ng 130 to 140,000 pesos. Pero dahil sa krisis na ito, nasa gitna na tayo ng krisis sa Middle East, umabot na raw ng 150,000 pesos yung cost ng pag-repatriate or pagpapauwi sa kada Pinoy mula sa Middle East hanggang dito sa Pilipinas. And with the left funds that they have right now, ang kaya na lang daw makiter ngayon ng OWA at ng DMW ay nasa more than 10,000 Filipinos na gustong magpa-repatriate. And so far, ang alam naman natin, nasa 2.4 million Filipinos yung population sa buong Middle East region. At sa ngayon, Jiggy, siniguro ng DMW at OWA at maging ng DFA na tutulungan nila lahat ng Pilipino na gustong magpa-repatriate, gustong umuwi ng Pilipinas, documented man yan o undocumented, Jiggy.
At kahapon na pagsabihan, Mayan, yung mga taga-DFA at DMW dahil sa mga telepono na hindi matawagan doon sa mga affected na countries, ito ba'y nasolusyonan na? Tama ka. Nag-follow up yung mga senador kanina at tiniyak ng DMW at DFA na active yung lahat ng kanilang hotline sa Middle East. Kaya kung may kailangang tumawag, magpasaklolo na ating mga kababayan ay pwede raw silang tumawag at makakaasa sila na may sasagot sa kanila. Narito ang bahagi ng pahayag ni DFA Asek Tago. Ilang beses po namin, ilang beses ko pinaalala sila ng diretsahan, yung mga embahada. Na-remind naman namin po sila several times since yung Monday. Meron din, I can submit yung listahan po ng mga updated number nila. Pero yes, we promise po, ipopost nga din namin in Tagalog or Filipino yung mga ibang number. Pati yung mga post, i-instruct namin na mag-post sila sa Filipino kasi tama po kayo. Yung mga iba, English po yung advisory. At saka Mayan, ang reality talaga, kaya ayaw umuwi ng mga Pilipino kahit may gera na doon. Pagdating kasi nila dito, di ba, wala silang siguradong trabaho kumpara doon na nandun sila at may sinusweldo kahit papano. Yung epekto sa ekonomiya, ito ba'y napag-usapan din sa pagdinig? Of course, definitely, Jiggy, kasi dalawang bagay yung pinag-aalala talaga ng mga senador dito sa tumatagal na gera sa Middle East. Una, yung epekto sa OFWs. Pangalawa, epekto sa ekonomiya. Alam naman natin na napakalaking bahagi ng ating ekonomiya yung OFW remittances. So kung magtutuloy-tuloy yung gera, maraming uuwi sa Pilipinas, maraming mawalan ng trabaho, magkakaroon talaga to ng epekto o ng blow sa ating ekonomiya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. Pakinggan natin. Ang ating bansa ay nakakakuha po ng 372 billion pesos in terms of remittances. So inaasahan rin natin dahil sa disruption, iba hindi makapasok sa kanilang mga tinatrabahuan, baka rin magkaroon po ng epekto ito sa ating OFW remittances. Jiggy, na pag-usapan din syempre doon sa pagdinig, yung epekto sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo at syempre yung supply kasi sarado pa rin yung Strait of Hormuz hanggang ngayon, hindi ba? So ang sinasabi ng DOE o ni-report ng Department of Energy sa Senado, meron pang stock yung mga oil companies good for 51 days, at least for diesel and gasoline. So kung susumahin mo yan, Jiggy, until April 15, good pa yung ating reserba. Pero syempre, ang tanong ng mga senador, paano kung more than 51 days, hindi pa rin tapos yung gera, paano na tayo? Ang sinasabi ng DOE, tuloy-tuloy yung paghahanap ngayon ng mga oil companies ng mabibilhan ng sapat o ng dagdag na supply ng langis. But magkakaroon daw sila ng meeting by next week. Doon malalaman yan kung magkakaroon nga ba ng iba pang mapagkukuhaan ng langis apart from the Middle East. Pero ang siniguro ng DOE, definitely, tataas talaga yung presyo ng langis whether we like it or not, at mas malala kung tatagal pa yung gera. So yan muna ang latest. Chigi, balik sa'yo. Yan pong ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga gusto raw ipapatay, at mga kababayan natin sa Qatar na trauma sa sunod-sunod na missile attack. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Humingi ng tulong sa NBI ang napakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. May gusto raw magpapatay sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong detalye nitong mga banta umano sa buhay ni Madriaga? Jiggy, ay nga dun sa abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Waymond Palad, pinagtangkaang saktan ang kanyang kliyente sa loob po ng kulungan. May pabuya rin daw na 5 milyong piso para sa sino mang makapapatay sa kanyang kliyente. Pero hindi na niya ididetalye ito, Jiggy, kung sino yung nag-aalok ng pabuya. Nakakulong po itong si Madriaga sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa kasong kidnapping noong 2023. Humingi na ng tulong sa NBI itong ang kampo ni
ni Madriaga para matiyak ang kanyang kaligtasan. Samantala, Jiggy, bukod nga doon sa banta umano sa kanyang buhay, inalok din daw ng suhol itong si Madriaga na aabot sa 500 million pesos hanggang 1 billion pesos. Kapalit po yan nang hindi raw niya pagtestigo sa impeachment laban kay VP Sara. Pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Palad. Nagbigay na rin po ng salaysay si Madriaga sa NBI. Dinidetalye niya kung ano talaga yung nangyari, and we will use that in filing the appropriate motion po sa court na matransfer siya ng detention. At Marian, may pahayag na ba ang kampo ni VP Sara sa usaping ito? Jiggy, bagamat hindi naman tahas ang sinahabi ng kampo ni Madriaga na si VP Sara yung nasa likod ng mga banta sa kanyang buhay, naglabas pa rin ng pahayag ang vice-presidente. Itinanggi po ng abogado ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo na sila ang nasa likod ng umunoy banta sa buhay ni Madriaga. Suportado nga raw nila yung panawagang bigyan siya ng dagdag proteksyon habang nakakulong. Mas gusto raw nilang manatiling buhay si Madriaga. Jiggy, nitong March 4, naghain ng reklamong perjury si VP Sara laban kay Madriaga. Giit nga po ng kampo ng bise, nagsinungaling si Madriaga sa kanyang affidavit kung saan sinabi niyang dati siyang tauhan ni VP Sara at tumanggap umano ang bise ng pera mula sa mga pogo at drug lords noong panahon ng kampanya. Ang affidavit po ni Madriaga, isa sa mga nakalatag na ebidensya sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara. Jiggy. At kung tetestigo itong si Madriaga sa impeachment laban kay VP Sara, ano naman ang tingin ng mga congressman dito? Jiggy, sabi ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, dapat maging mapagmatyag ang mga complainant. Dapat daw magpatulong na sila sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak na hindi babaliktad si Madriaga. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Luistro. I think the complainant should resort to the government agencies to make sure that Madriaga is protected not only against threat, but all possible influence to change his testimony, no? Sapagkat he is one of the most important witnesses of the complainant. Jiggy, tingin naman ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, patunay lang yung mga banta at panunuhol umano kay Madriaga na seryoso yung mga kanyang aligasyon laban sa bise. Samantala, Jiggy, posible pa nga raw mapaaga ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint ni VP Sara. Yan ay kung hindi magsusumite ng mga tugon sa reklamo itong bise. April 8 po kasi yung original na target ng komite na magpulong. Pero kung hindi sasagot ang bise, maaaring mag-convene ang Justice Committee sa March 17 o 18 para i-determine kung sufficient ang grounds for impeachment laban sa bise. Yan po muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mayat-maya na ang missile attack ng Iran sa Qatar. Ang ilan nating kababayan doon gusto nang umuwi ng Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pauid. Rainiel, kumusta na ang lagay ng mga kapatid natin sa Qatar? Trauma na nga yung inaabot ng ilan sa ating mga kapatid na OFW doon sa Qatar dahil nga sa halos araw-araw na raw na pagpapadala nga ng missile nitong Iran. Yung ilan nga sa kanila tinuturing na bangungot na yung magigising kada madaling araw kung kailan lalo nga daw umaatake itong Iranian forces, partikular na doon sa bahagi ng Doha. Kaya naman yung ilan sa ating mga kapatid na OFW ay naghanda na ng kanilang go bag. Doon sa go bag ay nilagay na kanila yung kanilang mga pasaporte, ilang mahalagang dokumento at nagbaon na rin sila ng kakaunti raw na pagkain at tubig. Yung isa nga sa nakausap natin na OFW na si Mary Grace Patria ay halos wala na raw tulog for the past 4 days. Jiggy, balikan natin yung datos dito nga sa may Qatar. Meron tayong 250,000 na mga kababayan doon at nasa 173 lang yung gusto ngang magpa-repatriate o umuwi ng bansa. Ito nga mga OFW ay lalo nang kinakabahan dahil nga yung target daw na oras nga na napapansin nila for the past 4 days ay tuwing hating gabi hanggang madaling araw. Pakinggan natin yung pahayag ng isa sa mga OFW. Kami po sana po nananawagan. Sana po may tulungan po sana kami makauwi dyan sa Pilipinas. Hindi na po kami nakakatulog ng maayos. Natatakot na po kami. Malalakas po kasi yung mga sabog dito. At Rainiel, yung mga kagaya ni Mary Grace, mayroon ba mga
umaalalay ng mga opisyal ng ating pamahalaan sa kanila? Jiggy, bukod doon sa mga opisyal ng Pilipinas, doon naman sa may Doha, Qatar, yung Qatari government ay tiniyak din yung kaligtasan nitong mga immigrants, no, yung mga katulad nating mga Pilipino na nagtatrabaho ron. Sa katunayan, sinabi nila na aktibo at gumagana nga yung kanilang air defense system. At ito nga, no, bukod doon sa mga pagsabog ay binomonitor din nila itong social media world o yung internet world kung saan 194 na individual yung kanilang hinuli dahil nga sa pagpapalaganap ng mga maling video at maling impormasyon ukol naman doon sa sitwasyon nila doon nga sa may Qatar, particular na doon sa may Doha. Jiggy, pagdating naman dito sa kanilang mga Filipino counterpart officials, itong OWA ay sinabi na wala ring katotohanan itong mga kumakalat sa social media na kung uuwi yung isang OFW o gusto magpa-repatriate na nasa Middle East ay makakatanggap nga ito ng 150,000 pesos. Sabi ng OWA ay fake news ito, pero kailangan din natin isaalang-alang na may matatanggap pa rin silang tulong dito sa Pilipinas, gaya na lamang ng financial support na minsan ay umaabot ng 10 to 20,000. Depende yan sa sitwasyon, no, Jiggy? At yung ilan naman ay nabibigyan nga ng psychosocial intervention. Jiggy. At Riniel, yung makaratig ng Qatar, kumusta sa sitwasyon sa ngayon? Jiggy, itong Iranian forces ay inaatake na rin, maging itong Bahrain. No, dahil nga nasabugan na rin nila yung isang paliparan dito at yung mga base militar. Pero Jiggy, puntahan naman natin yung mga kababayan natin na nandoon nga sa Bahrain dahil mismong sila ay nangangamba na rin para sa kanilang kaligtasan at yung ilan ay tumatawag na nga doon sa Embahada ng Pilipinas. Pero itong isang OFW na nakausap natin ay dismayado raw sa naging sagot sa kanya ng ating mga opisyal. Pakinggan natin to. Pupunta po ako diyan sa sa Manama, sa embassy natin. Ang sagot po doon ng staff, sabi niya po, bakit po ako pupunta doon? Wala naman daw po akong gagawin doon. Tinawagan ko yung hotline po nila. Wala pa daw binababa ang gobyerno ng assessment para sa repatriation. Jiggy, wala pa namang pahayag yung mga opisyal ng Philippine Embassy sa Bahrain tungkol nga dyan sa reklamo na yan ng ating kabayan. Pagdating naman doon pa sa ibang mga bansa na inaatake na rin nitong Iran ay apektado na rin yung Azerbaijan, no? Dahil yung isang paaralan at yung airport ay tinamaan na rin kung saan 4 yung sugatan. Pagdating naman doon sa may Kuwait, inaatake na rin yung base militar. At doon naman sa Lebanon, tuloy-tuloy pa rin yung pag-atake nga nitong Iran. Nagpapadala sila ng missile at drone, particular na doon sa 16 nga na village doon sa southern part ng Lebanon. Pero kung noong mga nakalipas na araw, ay yan lang yung tinututukan, maging sa capital na Beirut ngayon ay nag-aalala na rin yung ilang mga residente, kasama na nga yung ilan sa mga Pilipino. May nakuha tayo na impormasyon na isang Filipino priest yung nagmamanage naman ng isang shelter doon kung saan binubuksan nila ito hindi lamang para sa ating mga kababayan kundi para na rin sa iba't ibang mga lahi. Nakakuha tayo ng impormasyon na tinutulungan na rin nila yung ilang mga Sri Lankan, Indian at mga Pakistani na mga nationality nga na naiipit na rin sa giyera. Pagdating naman doon sa may Israel, nasasangga naman ng Israeli Defense System o ng kanilang Iron Dome yung mga pinapakawalan nga na missile nitong Iran, particular na doon sa may West Bank. Sa Jerusalem naman, bahagyang lumamlam at naging payapa raw yung nakalipas na 24 oras. Jiggy. At nung isang araw may nakauwing mga Pilipino mula Middle East, meron bang bagong batch ngayon, Riniel? Jiggy, kaninang umaga ay may 34 na mga Pilipino na umuwi nga. No? Yung kanilang biyahe ay mula pa rin sa Dubai, kagaya yan ng kahapon. Pero paglilinaw ng Department of Migrant Workers, hindi pa ito yung repatriation effort ng gobyerno. Pero yung repatriation na yan o yung pagpapabalik nga dito sa ating mga kababayan ay underway na rin, no? Inaayos na rin dahil nga meron ng 5 Gulf countries na located itong or designated para dito sa ating mga Pilipino. Ito yung kanilang magiging exit point doon sa kanilang mga bansa na ginegera ngayon. At ito na rin yung kanilang magiging gateway naman palabas na nga ng Middle East. Jiggy, doon naman sa may Cebu, no, isang candle lighting ceremony yung ginawa nitong iba't ibang grupo para panawagan na rin yung kapayapaan dito nga sa Middle Eastern region. Jiggy. Parang sa report mo talaga, kanya-kanyang diskarte na lang yung mga Pilipino, no? Yan ang ulat ni Reynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Susunod, China pinabulaan ng may mga espiya silang Pinoy. At sa dokumentado, no cellphone, no problem.
dahil pwedeng mag-rent a phone. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pumalag ang China sa aligasyong nagbabayad dito ng mga Pilipino para mag-espiya sa ating gobyerno. Ayon kay Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, responsable, malisyoso at mapanirang aligasyon. Bukod sa pamumulitika, gawa-gawa lang daw yan at walang matibay na ebidensya. Naunang siniwalat ng National Security Council na may 3 dating kawani ng ating gobyerno na nabistong nag-espiya para sa China. Nagpuslit umano sila ng mga sensitibong impormasyon kabilang ang tungkol sa West Philippine Sea. Tinaguriang social media capital of the world ang Pilipinas pero marami pa rin ang walang access sa internet. Tulad ng ilang kapatid natin na nagre-renta pa ng cellphone para lang makapag-online. Ang kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Wala pang pera pambili ng sariling cellphone? Para sa mga nadatnan kong kabataan dito sa Pasay, barya lang, may sarili na silang telepono. Nunid nang makiagaw kay tatay at nanay dahil kahit piso, pwede nang pang rent a phone. Papalit po! Pagkatapos ng eskwela sa hapon, ang mga bagets ng Barangay Santo Niño sa Pasay, kanya-kanyang diskarte na para magpabarya. Di para bumili ng merienda, kundi para pangrenta ng cellphone. Gaano katagal ka nag-Roblox? Isang araw? Isang oras? Opo. Pero po minsan 30 minutes. 30 minutes? Okay. Enough na yun ha? Baka nag-extend ka pa. Minsan dito po. Ayan. May 15 cellphone at tablets dito. Kalimitan itong ginagamit ng mga bata para sa online games gaya ng Roblox at Mobile Legends o di kaya'y nagti-TikTok. Wala namang problema sa amin kasi hindi na sila lumalayo, hindi na sila gumagawa ng kalokohan. Maganda po sa mga bata lang po. Iwas sa mga malalayong lugar, malapit na po sa kanilang mga bahay-bahay. Si Jerickson, di na lang bantay sa shop, tumatayo pang pangalawang magulang ng mga bagets. Wala mag-aaway ah. Ayan, very good. Kasi sinasabihan ko sa kanila, hindi nyo tinusunod ang magulang nyo, huwag kayo papasok mo. Babad po kayo ng ilang araw. Tapos, ang number 1 talaga dyan, bawal ng magmura kasi binabad ko mga 2 days. Madami ba mga bata nagbumura? Approve naman daw sa mga magulang, lalo't wala na silang kahati sa sarili nilang cellphone. Siyempre, di pwedeng di natin susubukang umupa ng telepono. So, ma'am, eto, meron akong 5 piso. Gaano katagal yun? 30 minutes po. 30 minutes, pwede Apo. na. 30 minutes, pwede na ako mag-social media. Kung estudyante ako, pwede ako mag-research ng konti, no? Apa. Gawin nga natin, game. So dito, kailangan lang i-press yung add time. Kailangan lang pindutin ang add time sa device at hintayin lumabas ang numero ng device sa CPU ng kanilang piso Wi-Fi. So pagka-press mo ng add time dun sa device, meron ka lang 15 seconds para mahulog yung amount ng pera. So sa case na to, meron tayong 5 pesos. Okay. 1. Nakaka-pressure. 2. May bilang naman po yan. Ilan na yung nauulog? 3 na. 4 pesos and then 5. 5. Okay. Ngayon, iitayin lang po natin doon kasi may bilang po siya. Okay. Pag magsasalita po yun doon na nahulog na. Naka-lock na yung phone, pwede nang magamit. Opo. Okay, tingnan nga natin. Ilang saglit lang, unlocked and ready to use na ang device. So, halimbawa ito, open ko yung Facebook. Kaninong account to? Hala. So, paano to? Nangyayari to na meron sa akin Ngayon, naiiwan lang po kasi nila yan. Oo. Minsan, ang kami na lang po naglalagout niyan. Logout. Buti na lang, mabait ako, ilalagout ko yung account mo. Minsan nakasave na rin yung mga account nila dyan eh.
24/7 ang kanilang shop, kaya magdamag ding nakacharge ang kanilang devices. Pero ang mga kabling ito, iwas nakaw din dahil sa higpit ng pagkakakapit sa mga telepono. At oras na may sumubok na hugutin ang kable para ipuslit ang cellphone, Tutulog po siya. Alarm. Ngayon, tumunog po siya, hindi nila pwede ano yan. Ganyan po yan, mata sa tenga po yan. Oo, so paano Ngayon, gagawin? ito papatayin ko po yan. May remote po kami. Parang susi ng kotse. Opo. Susunod, Mrs. si Congressman Suntay nag-sorry kay Ann Curtis. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Alam niyo mga kapatid, para sa isang bansa na kinikilala bilang isa sa mga pinaka-aktibo online, nakakapagtaka, marami pa rin palang Pilipino ang walang sariling mobile phone. Sa katunayan, 25% ang walang access sa sarili nilang mobile internet services at nasa kaparehong bilang niyan ang walang sariling telepono. Kalamitang dahilan dyan, syempre, yung mataas na halaga ng pagbili ng cellphone o di kaya ng sarili nilang data services. kasama sa bilang na yan si Miles. Naabutan ko siyang ka-video call ang kanyang mga anak na nasa Cavite. Dahil dito sa Pasay nangangalakal, tiis-tiis munang di niya nakakasama ang mga anak. Kung may pera, pinapadalan ko sila. Inaalam ko kung nagpinilabas sila, kung ano ginagawa nila. Oo. Baka kung lumalabas ba sa gabi. Kahit paano, nakakapag-update ako sa kanila. Umaabot ng 60 pesos kada araw ang bayad niya sa renta ng telepono. Umaga, tanghali, gabi kasi siya kung umupa. Ang mga anak, nakikigamit din ng cellphone ng kapitbahay. Ano sabi? Kasi mga anak ko yung mga pabebe. Oo. Ma, wala kasi dito eh. Kinakanta ko sila. Masakit yung ulo mo, hawakan mo yung ulo mo. Dito mo na pinaparamdam yung aruga mo kahit malayo. Digital. Sanay na raw si Miles sa ingay ng mga batang kasabay niya sa shop. Sa kanilang sigawan at tawanan, kahit papaano'y naiibsan ng lungkot na di niya personal na kapiling ang mga anak. Ang ibang bata rito, gaya ni Miles, dumidiskarte, magkaroon lang ng pangrenta. Magtitinda ng kalamay, natapon na basura, mga iskarte nila, nangangalakal. Ang iba, tinitipid ang baon, lalo na yung mga magre-research. Hamon pa nga sa kanila na makarating bago mag-alas 7. May cut-off kasi sina Jerickson para sa mga minor. Bawal lang makigamit ng cellphone hanggang alas 7 ng umaga kinabukasan. Ang uwi nila apo mga alas 6, alas 5. Di wala silang cellphone. Ngayon, nagpapausap lang po sa akin na pwede po gumawa ng assignment po dyan. Sabi ko, bawal ng bata. Ang gusto mo naman na tulungan kita, kunin mo ID mo, sagot kita. Basta assignment mo lang. Natapos mo assignment mo, uwi at chat ka na. Pang-aral man, panglaro o di kaya'y para sa komunikasyon. Ang cellphone at internet, kadikit na ng bituka ng bawat Pinoy. Ngunit aminin na natin, di lahat may budget. Kaya ang mga negosyong gaya nito na piso-piso lang ang kailangan para kumonekta, tiyak na patok at tatangkilikin. Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Sa ibang balita, nagsorry ang misis ni Quezon City Representative Bong Suntay kay Ann Curtis. Kasunod yan ng malaswang payag ng kanyang mister tungkol sa aktres sa isang pagdinig sa kamera. Sa Instagram, sinabi ni Sheila Suntay na hindi dapat pagsalitaan ng ganun ang sinumang babae. Hindi raw siya sang-ayon pati ang kanyang mga anak sa sinabi ng kanyang mister. Wala rin daw katotohanan ang kumakalat na balita na tinawanan niya ito. Panawagan naman ng ginang, huwag idamay sa issue ang kanyang mga anak. Sinampahan ng reklamo si Suntay sa House Ethics Committee. Nauna na rin humingi ng tawad ang kongresista pero nanindigan siyang walang mali siya sa kanyang sinabi. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat,
Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod